pakikalampag nga po sir, yung mga guro ng San Fermin, Kawayan City, Isabela na nagpapaproject po ng aircon, 1,000 pesos kada bata, tatlo po silang mag-aaral, 3,000 yung kontribusyon. Pakikalampag nga po yung mga guro ng San Fermin, Kawayan City, Isabela na nagpapaproject ng aircon. 1,000 pesos kada bata. Totoo po ba ito? 1,000 kada bata? Hindi pa nga po siguro kayo nakakapag-elect ng inyo po mga officers sa PTA. Tama, di ba? Kasi di ba ang mga kontribusyon, ako 50-50 ako dyan. Unang side ko po dyan, kung hindi naman po kailangan, bakit magpapakontribute? Di ba? Ikalawa, kung wala pong may bigay ang nanay, wag singilin kasi no collection policy. Pero on the other hand naman, kung ito po ay napag-usapan sa PTA, napagkasunduan po pwede kasi pangailangan po lalo na mainit ang panahon. Di ba? Kaysa naman magtiis ang inyo pong mga estudyante. Again, kung yan po ay napagkasunduan sa loob po ng PTA ang inyo pong contribution, wala hong problema. Pero ang problema ho, 1,000 napakalaking halaga. Di ba? Biro mo, 1,000 pesos kada bata. Kung 4 yung anak mo sa elementarya, tapos lahat ng homeroom, lahat ng classroom, bawat grado, ganito ang singil. 1,000 pesos para po sa pagpapa-aircon. Pero ang ikatlong punto ko po, huwag nyo namang sisihin ang ating po mga guro. Kasi hindi naman nila kagustuhan. Hindi naman po nila kapresyuhan na magkaroon po ng aircon para po sa inyo po mga bata. Di ba? Nananalamin po ito mga kabrigada ng kakulangan ng ating pong gobyerno. Di ba? Bakit hindi ho mag-donate ang ating pong mga lokal na opisyal, ang inyo pong provincial government dyan po sa Isabela? Salin man panig ng bansa sa mga nakikinig at nanonood kayo kung may kalimtulad po kayong mga programa, kontribusyon sa ganito po mga paaralan, bakit hindi po magbigay ng mga electric fan, air conditioning unit, ang inyo po mga local government unit, provincial government, magi po sa national. Di ba? Ba't pa ipapasan sa mga magulang ang gastusin na sana po ay Estado, gobyerno ang nagbibigay ng convenience sa ating po mga mag-aaral para po sa kanilang pag-aaral. Di ba? Tapos ang nasisisi ngayon, ang nababatikos, ang nababash ngayon, mga teacher. Di ba? Hindi po sa kinakampingan ko ang mga teacher, di ba? Ito po ay kakulangan ng gobyerno. Again, para po sa mga nakikinig na mga magulang, kung ito po ay napagkasunduan, wala pong problema. Pero wala pong sapilitan sa mga pamunuan po ng paaralan. Wala pong sapilitan ang pagbibigay ng kontribusyon. Ang isinasangkalan po kasi napagkasunduan daw. Wala naman daw dyan ang teacher. Di ba? Hindi naman daw dyan na kagustuhan ng teacher. Napagkasundo daw sa PTA meeting. Pero again, wala pong sapilitan. Hindi po pwede pong diktahan ang mga magulang na magbigay. Di ba? Ng kontribusyon. Kung wala naman talaga. Di ba? Yan po ang mahirap sa ating pong bansa, mga kabrigada. Kapag walang-wala ka, di ba? Pagtitinginan ka ng ibang mga magulang, pagchichismisan ka, hindi nagbigay ng contribution tapos ang anak ang nakikinabang. Meron ganun, di ba? Diyan po sa inyo pong lugar, sa inyo pong paaralan. Sa first 3 days, first 3 days ng inyo pong opening of classes, may mga ganito na po ba kayong mga contribution? Malala, 1,000 pesos kada estudyante para po sa pagpapa-aircon? Ay. Totoo ba ito? Diyan po naman sa San Fermin, Kawayan City, Isabela.